Okay. So, good morning po. Hindi na po ako magpapakilala. Siguro naman kilala nyo na ako. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Mark chapter 6. Actually, ang topic po natin ngayon ay nasa 48 lang. Pero babasahin natin yung 45 hanggang 48 para makuha natin yung context. Tayo po magsita yung lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Nandiyan na po kayo. Mark chapter 6 verse 45 to 48. Okay? Sundan nyo na lamang po ako sa inyong pong mga Biblia. Sabi po rito, 45, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto the Bethsaida, while he sent away the people. 46, and when he had sent them away, he departed into the mountain to pray. 47, and when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. So 48, and he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Tayo po'y manalangin. Ang maraming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon muli na makapag-aral po ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na nawabuksan niyo po ang isipan at ang damdamin ng bawat isang narito ngayon at dalangin po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu upang sa gayon, Panginoon, maunawaan namin ang mga salita mo na nais mong maibahagi sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po kami na ma-exegete ang salita mo according to its purpose, Panginoon, upang maging kapakapakinabang sa bawat isa. Maraming salamat po. Mga tao mo to, salita mo ito, Panginoon, at araw mo ito, nawa maluwalhati ka po sa aming pong gawain. Maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri, pasalamat, ay binibigay po namin lahat sa inyo sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Okay, good morning po ulit. Okay. Ano po ba, sino po sa inyo nakakalam dito ng kwento na to? Ang kwento na to ay yung tungkol sa mga disciples na nasa bangka sila. Tatawid sila, at nung nasa gitna sila, may dumating na malaking bagyo. So, nakikipaglaban sila. Pansinin niyo yung naging karakter at naging ugali o naging damdamin ng mga disipulo dito. Ano nangyari? Sila ay nahintakutan, natakot sila. Okay? Hindi ko muna ibibigay yung title ng topic natin kasi pag binigay ko malalaman niyo na ako anong pinag-uusapan natin. So bigyan niyo naman ako ng pagkakataon para may kwento naman muna sa inyo. Okay? Now, sa Mark 6:48, sabi dito, and he saw them toiling and rowing. Nakita ng Panginoon na yung kanyang mga disciples na pinadala niya, pinapupunta niya sa kabilang ibayo, ay nasa gitna ng bagyo. At nahihirapan sila makipaglaban papunta ron. At pansinin niyo sabi diyan, the wind was contrary unto them. Kung meron sa inyo dito ang marunong mamalakaya o yung mangisda, alam nyo na kapag malakas ang hangin, hindi kayo lalabas. Diba? Kasi bakit? May tendency na lumubog yung bangka nyo kahit sabihin nyo may kapig pa yan. Diba? Kaya ako minsan pag may bagyo, diba, ina-announce ng gobyerno, bawal pumunta sa dagat kahit yung malalaking mga barge o mga barko. Bakit? Kasi delikado. Pero dito, afar off, nasa lupa ang Panginoong Jesucristo after niya manalangin, bumaba siya at nakita niya malayo pa lang yung kanyang mga disciples ay nakikipaglaban sa malakas na hangin at alon. Ibig sabihin may unos sa dagat. Ngayon meron akong salita dito na gusto kong mapansin nyo. Yung sa Matthew kasi, sa Matthew 14, yung katumbas nito, di ba yung lumakad si Peter sa tubig? Doon, ang laging mga pastor kasi, laging yun ang kinukuha na preaching. Kasi ang ganda eh, lumakad si Peter, nakita ang Panginoon, di ba? Kumbaga, napakadali niyang i-explain. Pero dito sa verse na to, may papapansin ako sa inyong salita. Ang sabi ito, and about the fourth watch, yung fourth watch po, this is between 3 a.m. to 6 a.m. Kasi, sa Jerusalem, yung mga kingdoms noon, hinahati nila yung oras para sa mga magbabantay. Kaya watch eh. Diba? Yung mga sa mga guards. So, hinahati nila yan. So, hinahati nila yung 12 hours into 4. Diba? So, ito, during this time, nasa 3 to 6. Ito na yung breaking. Kumbaga, papatapos na yung ship. So, ano ibig sabihin? Madaling araw na to. Ang sabi dito,
walking upon the sea. Naglakad ang Panginoon. And would have passed by them. Kung kaya niyo i-post. Ang sabi ko, naglalakad ang Panginoon sa tubig. Pansinin niyo ito and would have passed by them. Ano ibig sabihin? Ang Panginoon, nung lumakad siya sa tubig, papunta doon sa direksyon ng mga disciples, He has no intention of stopping. Hindi plano ng Panginoon na huminto para tulungan sila. Wow! Anong yun ang mabasa ko dito? Sabi ko, now what? Ang Panginoon, nakikita niyo kanyang mga disciples nakikipaglaban, nahihirapan, under persecution ng dagat at ng hangin, which they have no control over with. Diba? Mabuti pa yung kalaban mo ng tao Kasi may pagkakataon kang lumaban at pagtanggol ang sarili mo. Pero this time, the disciples has no reason o wala silang pamamaraan kung paano lumaban. Paano malalabanan ng kalikasan? This is something over their abilities. Nasa gitna sila ng pagsubok. Pwedeng lumubog yung bangka. Pwede silang malunod. Takot na takot yung mga disciples. Pero ang Panginoon, sabi gano'n, would have passed by them. Kung tayo yung mga disciples, at na-note, siguro may kwenta ng Lord Jesus Christ kay Mark, I have no intention of stopping. Nakikita ko kayo na nasa laban kayo, nasa ano kayo, wala akong intention na huminto at tigilan kayo. Naranasan nyo na ba, mga kapatid, sa buhay natin, na parang walang Panginoon na tumitingin sa atin? Dumaan na ba kayo sa mga pagsubok na kung saan sinasabi mo, Panginoon, bakit ako pa? Ako kasi nung mamatay yung asawa ko, hindi naman ako nagtanong nun, pero afterwards. Kasi ang grief pala, habang tumatagal, lumalalim. At yung pangungulila mo, gumigiba sa'yo. Ako nakikita niyo akong humingiti. Sabi nga, pag nagbibiro kami mga pastor, lalo pag kami mga conference, kasama nila mga asawa nila. Sabi ko, pag ganito mga pagkakataon, kahit Pastor Bong, sabi ko, 50-50 ako. 50% masaya, kasi kasama ko sa'yo, 50% malungkot. Bakit? Kasi dapat kasama ko rin siya. Kumakain kayo, kumakain din siya, at saka ito yung mga panahon na nagkukulitan kami sa pagkain. O bawal sa ito, o ito, ganyan. Diba? Ngayon, wala na ano sa akin Dumating din ako sa punto, alam niyo ba yung lagi natin sinasabi? Panginoon, bakit yung asawa ko pa? Ang dami naman dyan. Diba? Meron tayong ugaling ganun Kapag sobrang bigat ng dumaan sa atin, Panginoon, bakit kami pa? Bakit hindi na lang sila? Diba? Nagtuturo tayo. Pero hindi dapat, diba? Dapat tayong manalangin. Now, tignan nyo to. Ang Panginoon has no intention on stopping. Wala siyang balak na hintuan sila. Bakit? Diba? Kahit ako magtatanong ako niyan pag nasa damdamin ko, Lord, under persecution ako, under oppression ako, bakit hindi mo ako titigilan? Why would you not stand by my side sa panahon na kailangan kita? Nasa laban ako, Panginoon Nagdududa na ba kayo sa inyong Panginoon? Naku, baka si Kristo, hindi rin ako balak hintuan sa problema ko. Tingnan niyo to. Pag binasa niyo yun, pababa pa, 48, 49, 50, makikita niyo doon na nakita ng mga disciples ang Panginoon habang lumalakad sa tubig. Sabi na, at nung una, natakot sila. Bakit? Kasi akala nila multo. Kahit doon sa 50, sa Matthew, di ba, sinabi pa ni Peter, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ng Panginoon, ako nga. Sabi ni Peter, Panginoon, punta ako dyan. Di ba, lumakad siya. At nakalakad siya sa tubig. Dito sa Mark, ganun din. Nung nakita nila ang Panginoon at nakilala nila na yun ay Panginoon, sabi nila, Panginoon. At huminto ang Panginoon. Ano ibig sabihin? There were times na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa kabigatan, all you have to do is ask. All you have to do is call on your Lord. Kaya ang Panginoon, pansinin niyo rin to, kung babasahin niyo yung verse ng buong kwento na to, humakbang ang Panginoon pasakay dun sa bangka at huminto ang bagyo. Hindi pa inuutusan ng Panginoon kasi doon sa kabila medyo bayolente. Pero ito,
pagsampa ng Panginoon, pagtapang ng Panginoon sa bangka, huminto ang bagyo, huminto ang alon. The mere presence of the Lord solved the problem. Kung minsan yung mabibigat nating pinagdadaanan, all you have to do is pray. Now, look at this. The phrase, sabi dito, would have passed by. Ang ibig sabihin nun, that someone had the intention or plan to go past a certain group of people. Parang ito yung babaliwalain mo, di ba? Parang iisnabin mo. Kapag meron, di ba, sa mga bahay ninyo, sa mga lugar ninyo, napansin nyo ba? Ikaw, sabihin na natin 8 hours nagtatrabaho ka, di ba? Pag uwi mo sa bahay, may trabaho ka pa uli, di ba? Ang pinakapahinga mo tulog. Pagising mo sa umaga, prepare ka na naman, magtatrabaho ka uli. Pag uwi mo, same cycle. Tapos yung nadadaanan mo, doon sa daanan mo, nakikita mo mga tambay. Walang ginagawa, tumambay lang, manghingi doon sa mga dumadaan, and yet, nakakapag-inom. Di ba? Nakakapagpulutan pa. Hindi mo natatanong, Lord, bakit naman ako hirap na ako sa pagtatrabaho? Ito lang ang naman, halos kumukulang pa. Samantalang itong mga to, tambay, sunog baga, walang ginawa kundi mag-inom, di ba? Ang saya-saya ng buhay nila. Pero di sila Kristiyano. Natanong nyo ba yon? So, ang gagawin mo doon, para hindi ka mayaya uminom, dadaan ka, parang hindi mo sila papansinin, di ba? Dire-diretso ka lang. Tapos sabihin nila, oy, inom ka! Di ba? Ganun dapat ang gagawin ng Panginoon dito. His disciples, doon sa oras na yon, na nahihirapan at natatakot, balak ng Panginoon, it is intention, nalampasan sila. Bakit? Ako nagtanong ako dito bigla eh. Sabi ko, Lord, why? Ibig sabihin ba nang dumadaan ako sa paghihirap, sa pagsubok, you're never there? Kaya ang pangako ng Panginoon, I will never leave you. Pero bakit dito? Anong intention? Now, look at this. Toiling and rowing. Tapos, the wind was contrary to them. Ano yung toiling and rowing? Yung mga disciples, sa takot nila at sa struggle nila, di ba nag-ano na sila? Nagsasagwan na sila, tumutulong na sila sa may-ari ng bangka para lang makalampas dun sa bagyo na yon. Pero pansinin niyo dito, ano yung focus ng mga disciple? It is fighting their battle. Yun na yung focus nila. Kailangan lumaban. Kailangan makatawid tayo dito. Because they were fighting for their lives. Buhay na nila ang pinaglalaban nila. Sasabihin natin, may katwiran naman yung mga disciples. Na mapunta yung focus nila doon. Pero tignan nyo to. Ito na. Sasabihin ko sa inyo yung title ng ating pinag-aaralan. Nung lumalaban yung mga disciples, toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. From the distance, nakikita na sila ng Panginoon dun sa kanilang mga difficulties and troubles. The truth of the situation is, God knows and sees even the worst situation of your life. Nakikita ng Panginoon yan. At alam niya. Pero anong sense na nakikita ng Panginoon at alam niya yung nangyayari sa iyo kung wala naman siyang intensyon na tulungan ka? Tama? Ganun ba ka ang ating Panginoon? Sabihin niyo, Pastor, ibig sabihin nagsisimba pala kami dito, ang Panginoon, hindi naman kami balak tulungan. Tingnan natin kung bakit. Now, ang sabi dito, as the wind is contrary to them, so is the world contrary to every Christian. Eto na. Hindi mo nararamdaman ang bagyo sa buhay mo kasi baka kasama ka na ng nakapaligid sa iyo at hindi ka na nila kalaban. Bilang isang Kristiyano, kung hindi na tayo dumadaan sa mga pagsubok at kabigatan, wala nang umaalipusta sa ating pananampalataya, wala nang kumu-question sa pagkatao natin, wala nang bumabanggit doon sa mga masasamang ginagawa natin, ang ibig sabihin, we are no longer in the storm,
but we are with the storm. Tapos tayo na yung magiging kabigatan ng mga kapatiran. Di ba? Bakit? Kasi sila ngayon na nako-confuse. Mas matagal na to sa akin. Bakit ganito ginagawa? Siguro ito ang tama. Sila na ngayon yung mga nasa bagyo, yung mga nasa paligid ninyo. Bakit? Kasi naguguluhan na sila. Ano ba talaga ang pagiging Kristiyano? Katulad ba niya? O katulad ng tinuturo? Now, look at this. Things that we have to go through. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Yung pinagdaanan ng mga disciples is the storm. Pero ano yung storm? Tignan nga natin kung ano yung storm. Una, ang storm, magkakaroon ka ng feeling of exhaustedness. Mapapagod ka, mabigat. Di ba pag nababalitaan nyo, may bagyong darating, anong ginagawa mo? Kahit buo naman yung bahay mo, lalagyan mo ng tali yung bubong. Di ba? Lahat ng pati sasakyan mo, itatali mo. Bakit? Kasi nakikita mo yung mga storms na dinadala pati sasakyan. Diba? Tapos bibili ka pa ng may nauuso ngayon, yung binabalot ng sasakyan para pagka umaangat yung sasakyan. Diba yung plastic? Pero ang balita pa lang naman, magkakaroon ng bagyo. Pero hindi naman sinasabing super typhoon. Pero exhausted ka. Napapagod ka. Nagbe-breakdown ka. Bakit? Kasi yung bagyo darating. Supposed to be, dapat nararamdaman mo yun. Ano pa? Feeling of defeatedness. Naramdaman nyo na ba yun? Na meron kayong ini-aim, pero parang hindi nyo hindi nyo maabot? Hanggang dumating ka sa point na bibigay ka na. Tatanggapin mo na lang, ay hindi siguro ako dapat dito. You feel defeated. Nararanasan natin ito. Ito yung mga nararanasan natin in the storm. What? Feeling beaten and tired. Bugbog ka na. Sa mga mag-asawa, madalas to. Usually, ito tandaan nyo. Although ang mga kalalakihan, ang mga lalaki, ang tinatawag na haligi ng tahanan at supposed to be matitibay na tao, tandaan nyo to, nagbe-breakdown din sila. Alam niyo yung pakiramdam na trabaho ka ng trabaho, pag uwi mo ng bahay, para ka walang pinagtrabahuhan. Hindi mo makita yung mga pinaghirapan mo. Diba? Tandaan niyo mga kapatid, mga babae, titignan niyo rin paminsan-minsan ang lalaki ng tahanan. Bakit? Nagbe-breakdown din yung mga yan. Ang problema, ang babae umiiyak, ang babae nagbubunganga pag napapagod. Diba? Pag uwi mo ng bahay, pagod ka sa trabaho, pagpasok mo ng pinto, bakit iyak ka lang? Talagang mo namin hinihintay. Hindi alam, galing ka sa trabaho. Diba? Tapos minsan lumilipad pa yung mga pinggan. Meron pa ba dito nagpapalipad ng pinggan? Tsaka mga langgana? Diba? Pagpasok mo ng bahay, dapat martial artist ka eh. Tapos ikaw, broken ka na rin, di ba? Pero kailangan bilang lalaki, ipasipay mo yung asawa mo. Mahal, okay lang. Huwag kang mag-alala, gumagawa ako ng paraan. Di ba? Pero hindi alam ng asawa mo, madudurog ka na. At hindi alam ng asawa mo, umiiyak ka na rin pag madaling araw. Lord, ano ba to? Ba't ba binigay mo sa akin itong asawa na to? Matyaga siya, Panginoon. Di ba? Now, pag nararanasan mo na yan, you are in the storm. Ano pa? Feeling lost. Dito, in the night, at the 4th hour, madilim. At mahina lang ang liwanag during 3 a.m., di ba? Sa panahon ngayon, actually, maaga na lumiliwanag eh. Dati, 6 a.m. dati medyo madilim-dilim pa. Pero ngayon, 5 to 3 a.m. maliwanag na eh. So ito, nung panahon na to, kadilinan ito sa gitna ng dagat, di ba? Hindi makita yung mga land, tapos madilim, tapos dumadaan ka sa pagsubok na to. Ano ba ibig sabihin? You're feeling lost. Ano yung ibig sabihin ng feeling lost? Parang wala ka sa giya. Wala sa tama yung mga plano mo. Bakit? Kasi na-broken ka na eh. At dahil sa pinagdadaanan mong kahirapan, di ba hindi mo na alam kung anong direksyon ang pupuntahan mo, tapos biglang may darating na kapatiran, Brad, simba tayo! Kaya mahalaga na magkikita-kita tayo. Kaya yung Hebrews 10:25, mahalaga yon. Kasi bakit? Hindi mo alam kung ang isang tao is nagbe-breakdown na. At baka ikaw yung ginagamit ng Panginoon para hilahin siya. Magkasama kayo dun sa bagyo. Dahil ang tao, pag walang mahawakan, ano mangyayari yan? Tatalo niya sa dagat. Out of what? Desperation.
hanggang malunod siya. Kaya maraming nalulunod pag may lumulubog na mga bangka. Hindi dahil hindi sila marunong lumangoy, because of out of desperation. Nawawala sa ayos o kanilang synchronization ng katawan kahit marunong lumangoy. May mga tao, di ba? Katulad natin, marunong naman tayo huminga, pero may panahon, nahihirapan ka huminga na walang dahilan. Bakit? Kasi depressed ka. Now, ano pa? Naramdaman nyo na rin ba to? Feeling the situation ain't right. Parang hindi tama yung sitwasyon. Parang hindi ka tugma o hindi ka akma sa isang sitwasyon. Whereas dati, ikaw ang hinihinga ng opinion. Parang ganito lang yan. Tingnan nyo. Yung kasunod nun, pareho din ito feeling like losing control. Napansin nyo ba, kayo mga magulang, ito alam ko, nakakaramdam nito yung mga medyo may edad na. Feeling out of control. Napansin nyo ba sa bahay, na pagka may mga gagawing project, hindi na hinihingi ang opinion mo? Whereas dati, Mami, ano ba dapat dito? Daddy, ano ba dapat dito? Pero ngayon, sa panahon ngayon, pag magbibigay ka ng comments, sasabihin ng mga anak mo, ay naku, Daddy, luma na yan. Hindi naman na yan, not relevant anymore. Hindi na applicable. Tandaan nyo to. Yung mga kaidara natin, na mga magulang, kahit mga Kristiyano yan, dumadaan sila sa mga ganitong panahon na nararamdaman nila na parang wala na silang silbi sa isang pamilya. Ito ang huwag niyong ipaparamdam sa inyong mga magulang. Bakit? Kasi kahit nandyan sila, parang wala na sila. Lalo na nararamdaman nila na parang wala na silang silbi. It deteriorates their health. It deteriorates their mind. Bakit? Para kaya pa na nandito ko. Kaya na pala nila The feeling of loss. May mga tao sa buhay natin na buhay pa pero parang patay na. Tandaan niyo yun. Iyon yung pinakamahirap daanan ng bawat tao, lalo na yung mga nagkakaedad na. Okay? Hindi ko sinasabing nandun ako. Now, feeling like giving up. Kapag nakakaramdam ka na feeling like giving up, you are under the storm. Bakit? Kasi parang hindi mo na kaya. Pansin niyo ba? Itong age natin ngayon, itong panahon natin, ang pinakamaraming nagsisuicide. Even sa mga bata. Saan ka nakakita ng batang depressed? Ang dapat ang bata, nag-aaral, naglalaro, di ba? Dapat yung bata, ini-enjoy niya yung buhay na meron siya. Bakit? Dahil wala pa siyang alam sa mga problema ng buhay supposed to be. Pero bakit ngayon sa panahon natin, ang daming bata, 9 years old, nagsusuicide? Saan nila nakuha yung konsepto na yun? Saan sila na-depress? Minsan ito yun. They were left alone. Hindi nila nararamdaman. Katulad ng nakaraan, may pinuso ko nag-ministry kami sa loob ng bilangguan sa Muntinlupa. Meron kaming audience of 500 inmates, PDL, persons with Tapos sasabi sa akin ng pastor, ikaw naka-assign, ikaw yung testimony, para testimony tungkol sa pagiging ama. Sabi ko, bakit ako? Pastor, ikaw naka-assign dito, basta ikaw magano dito. Pagharap ko dun sa 500 inmates, na puro lalaki, siyempre, bawal ang babae dun, diba? Puro lalaki. Ang sabi ko lang sa kanila ganito, marami ako nakikita dito sa inyo na mas ama kaysa sa akin. Bakit? Aaminin ko sa inyo. Una kasi ako naging asawa bago ako naging ama. Ano ibig sabihin? For 10 years na ilalagaan ko yung asawa ko, alam niyo naman yung pinagdaanan namin, nakapokus ako sa asawa ko. Nung mamatay yung asawa ko, tsaka ako nakita yung anak ko. Ano sabi ko? Ngayon pa lang ako nagiging ama sa anak ko. Bakit? All throughout the years na inalagaan ko yung nanay niya, hindi ko siya nakita. Alam kong may anak ako, pero hindi ko siya nakalinga. Binibigyan ko siya ng pera, yes. Pinag-aaral namin siya, yes. Pero yung presensya ko bilang ama, hindi ko kailanman naibigay sa kanya. Pag tinanong niyo ako, anong paboritong laro ng anak mo, hindi ko alam. Alam ko basketball. Kasi bakit? Lahat ng kabataan naman yan ang gusto eh. Pero yung ba talagang gusto niya? Anong paborito niyang pagkain? Hindi ko alam. Anong oras siya natutulog sa gabi? Anong games ang gusto niya? Hindi ko alam. Kaya sabi ko, ngayon pa lang ako nagiging totoong ama.
Minsan tayong mga magulang ganon. Kailangan nating paghandaan ang maging asawa at maging magulang. Tandaan nyo, bakit maraming bata ang dumadaan sa depression ngayon? Kasi nakakalimutan sila. Ang pinakamalupit, nakikita nila yung pagiging magulang sa labas ng tahanan. Kaya huwag kayong magtaka, bakit ang ugali nila ganun? Bakit? Dahil hindi ka naging epektibong magulang sa kanila. Nakalimutan mo sila. Ano pa? Feeling despair. Feeling unwanted and irrelevant. Ito lahat na dadanasan natin. Ito yung mga tinatawag na storm. Ito yung bagyo. Kung hindi mo pa ito nararanasan, ang swerte mo, sarap ng buhay mo, wala kang problema. Bakit? Wala ka pinaproblema eh. Wala kang nilalabanan. Wala kang bagyo. Now, ano ibig sabihin? Pag naranasan natin to, ano sabi ng Panginoon sa John 16:33? Matuwa kayo. Be of good cheer. I have overcome the world. Bakit? Kung ang mundong ito na kinalalagyan nyo ngayon ay magiging malupit sa inyo, matuwa kayo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon sa John 16:33, I have overcome the world. Lord, dumadaan ako sa pagsubok, nabibigatan ako, nabubugbog ako, gumagapang na ako, tapos sasabihin mo sa akin, be of good cheer. Bakit? Panginoon, ang anak ko, ginagapang ko sa pag-aaral, pahirapan. Ang kakainin namin sa araw-araw, pahirapan. Ang business ko, hindi ko alam kung magtatagumpay. Ang dami kong tauhan na magugutom pag bumagsak ang business ko. Ang dami kong dinadaanan. Sa pag-aaral na lang. Di ba? Lord, gusto ko makatapos. Pero wala akong resources. Tapos sasabihin sa'yo ng Lord, be of good cheer. For I have overcome the world. Lord, bakit? Paano ako sasaya? Nasa gitna ako ng pagsubok. Natanong niyo na ba to? Dinaanan niyo na ba to? Bandang huli, makikita nyo kung bakit ganon ang tugon ng Panginoon sa atin. At kung ano yung dapat nating makita. Now look at this. Sabi dito, the storm was never designed. Tandaan nyo to ha. Nung makita ng Panginoon, yung mga disciples sa kalayuan, nagkaroon ng bagyo. Tanong, sino ang may hawak ng mga elemento ng mundo? Sino? Ang Diyos. So, ano ibig sabihin? Kahit yung bagyo na dumating sa kanila, alam ng Diyos. At alam ni Kristo na darating yung bagyo na yun, pero He never intended to stop. Why? Lord, alam mo yung problema ko darating. Lord, alam mo yung kalalagayan ko. Why do you not intend to stop? Bakit hindi mo ako hintuan, Panginoon? Tandaan niyo to. The storm was never designed to kill the disciples. Hindi dinisenyo ng Panginoon yung mga paghihirap na dinadaanan natin para tayo ay patayin o sirain. Dapat makita natin at malaman natin kung bakit pinapaubayan ng Panginoon ng mga bagay na ito. Tandaan niyo si Job, matinong tao. Right to sa harapan ng Panginoon, and yet, pinaubayan niya na daanan ni Job yung mga pinagdadaanan niya. Na kung tayo ang nasa lugar ni Job, ewan ko lang kung pareho ang magiging reaksyon natin. Kasi ako na ginawa ng Panginoon yung asawa ko, hindi ko alam kung magiging reaksyon ko. Pero thank God. Kasi bakit? Yung 10 years na yun, pabuya ng Panginoon sa kanya. Kaya na 2014 pa lang, natanggap ko na yun. Na yung kasama ko sa buhay ay pinapaubaya lang ng Panginoon ng mabuhay. Kaya nung kinuha ng Panginoon ng asawa ko, sabi ko, Lord, thank you for the 10 years. Just like Job. The Lord give it, the Lord take it away. Kasi bakit? Alam ni Job ang kalalagayan niya sa harapan ng kanyang Panginoon. Ako, nung kinuha ng Panginoon ng asawa ko, alam ko yung kalalagayan ko sa harapan ng aking Diyos. He has greater plans than me. Nung ma-realize ko, kung ang asawa ko nabubuhay pa ngayon, ano nangyayari? Nagipaglaban siya sa hininga sa bawat minuto at bawat oras. Sa tuwing pupunta kami rito, kailangan ko magmadaling umuwi pagkatapos ng sermon. Why? Kasi kailangan niya mag-oxygen sa bahay.
And now, kinuha sa akin ng Panginoon. Ang sabi ko, Lord, thank you for the 10 years. Ang sabi ko na lang, Panginoon, kalingain mo siya, paligayahin mo siya dyan sa iyong kaharian. Bakit? Nung kinuha siya ng Panginoon, nasa ministry siya. At alam niya at kilala niya ang kanyang Panginoon. The storm was never designed to destroy us. The storm was never designed to sink the ship na kinalalagyan ng mga disciples. Hindi yung nakadesenyo doon. Ano ang disenyo doon? Ito, tignan nyo. The storm was designed para saan? To make them strong. The storm was designed to make them strong. Ang isang bata, pag pinalaki mo palamara, pinalaki mo sa gana, tandaan mo, hindi yan marunong mag-take responsibility. Kasi bakit? Hindi siya na-train sa hirap. Kinakailangan paminsan-minsan ang hirap dumaan sa buhay natin para ma-appreciate natin yung blessing na tinatanggap natin. Alam niyo ba yung nangyari sa mga disciples bago sila pumunta doon sa gitna ng dagat? Ano yung ministry na katatapos ang mangyari? Pag binasa niyo yung chapter na ito, makikita niyo na bago sila sinend out ng Panginoon sa dagat, katatapos lang ng feeding of the 5,000 men sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At nakita ng mga disciples yun. Kung nakita nila na makapangyarihan ng kanilang Panginoon, bakit naman sa dagat natatakot sila? You see? Maraming mga Kristiyano ganun. Nakikita yung blessing, pero hindi yung blesser. Sanay tayong tumanggap ng mga biyaya, pero hindi tayo sanay na kilalanin at pasalamatan yung nagbigay ng biyaya. At dito, pag binasa nyo ito, pagdating nyo sa 52, ano sabi doon? Nakalimutan ng mga disciples yung ministry ng blessing na ginawa ng Panginoon, and their hearts were hardened. Pero take note, yung sinasabing hardened dito, hindi pinatigas ang puso nila. Ano ibig sabihin? Nung sinabing hardened, they were not able to appreciate yung blessing, yung ministry na ginawa ng Panginoon na pinakita sa kanila. Pag nakikita mo yung bigat ng problema mo, yung bigat ng pinagdadaanan mo, appreciate your God. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na kaya mo yan and you are being trained by God. Bakit? Darating ang panahon. Magiging ministry mo yung kahirapan na yung kabigatan na yan. At tulad yung isa ngayon, may nag-consult sa akin, Pastor, sabi ng asawa ko, 50 na sila 3 anak nila, may mga asawa na. Sabi ng babae sa kanya, lalaki kasi yung kaibigan. Pero kaibigan ko pareho yun, babae at lalaki. Sabi ng babae sa kanya, alam mo ba, ever since di naman kita minahal, pinakisamahan lang kita. Mga lalaki, ano mararamdaman nyo? Diba? Pag sinabi sa harapan mo yun, baka, diba? 50 years old na sila, 3 anak nila may mga asawa na, tapos biglang sasabihin sa'yo, hindi naman kita minahal. Kasi ang minahal ko yung kaibigan mo. Kasi bakit? Kasi yung kaibigan niyang lalaki, na dati niyang minahal, nabalo. So free na. Gusto niya ngayon kumawala dito sa lalaki. Kristiyano na sila pareho. Nakita niyo yung ugali ng babae? Katulad ng mga disciples. Nakalimutan niya na Kristiyano siya. Nakalimutan niya na meron siyang Panginoon na pinagbabawal yung gusto niyang gawin. Pero sabi niya, ayoko na sa'yo, pakawala mo na ako. Yan humingi sa akin ng advice ng lalaki. Anong advice bibigay niya? Sabi ko doon sa lalaki, meron sa Bible na isang propeta, si Hosea, na sabi sa kanya mag-asawa ka ng prostitute. And every time na aalis yung prostitute, pinasusundo sa kanya ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung point na yung prostitute ibebenta na. Sabi ng Panginoon, tubusin mo siya. Ngayon, sabi ko doon sa lalaki, gano'n mo kamahal yung inyong asawa? So, mahal ko talaga yan, pinakasalan ko eh. Kaya nga pinagtitiisan ko. Sabi ko sa kanya, gayahin mo si Hosea, pagtiisan mo yung asawa mo hanggang palambutin ng Panginoon ng puso niya. Bakit? Kasi pag pinakawalan mo yan at pumunta yan doon sa lalaki, ang tanong, tatanggapin ba yan ng lalaki? Tandaan mo, nag-edad na kayo. Yung ganda mo, yung freshness no, nung bata ka, hindi na ngayon yun. Noon yummy ka pa, ngayon hindi na. Diba? Kaya pagdating doon, sabi ko, tatanggapin ba ng lalaki yan? Sabi ko, hindi ko alam, Pastor.
Pag hindi yan tinanggap ng lalaki, ano susunod yan? Magsisuicide, magpapakamatay ang asawa mo. Madidepress yan. Bakit? Tinanggihan siya. Kaya ang gawin mo ganito. Panatilihin mo, ipag-pray mo, at every time magpe-pray ka, parinig mo sa kanya na pinagdadasal mo siya. At darating ang panahon, kung anak talaga ng Diyos yan, palalambutin ng Panginoon yan at iaayos ang pamilya mo. And one of these days, magiging ministry mo yan sa church. After ilang months, nag-ano yung babae? Nag-repent. So, naging maayos sila. Anong dumating na sunod na naging challenge ng lalaki? Maraming lumalapit sa kanya ngayon na mayroong parehong problema. At dahil dinaanan niya yun, authority siya doon sa ganung sitwasyon. Hindi pwede sabihin sa kanya nang humingi ng advice, di ba? Hindi mo kasi pinagdaanan, kayang sabihin yan eh. Pinagdaanan ko yan, Brad. Your troubles, your storm, will give you the authority doon sa mga pinagdadaanan mo suliranin. Now, look at this. Ano pa? Yung storm was designed to give them opportunity to practice their faith. Marami sa ating mga Kristiyano, di ba, mayayabang tayo, mananampalataya ko, saved na ako, ligtas na ako. Pero we were not able to practice the faith. Pag dumadating yung time na kailangan mo mamili kung Panginoon, kung gawain o yung mga particular na bagay, yung particular na bagay ang pinipili mo eh. Tapatan tayo. Bakit marami wala dito? Kasi dumating sila sa oras na kailangan nilang mamili. Ito bang gawain na to? Ito bang outing na to? Ito bang trabaho na to? Ito bang business ito? Ang Panginoon. Simple. You were given the chance para tumindig at tumayo doon sa pananampalataya mo. Ang tanong, nasan ka? Pag Sunday. Tandaan nyo, kapag ang Panginoon inilagay nyo sa balanse, bumaba ang value ng inyong Panginoon. Ano kung ibig sabihin? Para manawa ng bawat isa. Babae, nung nililigawan ka, di ba only one ka? Number 1. 5 years, testing pa yan, ang pagsasama. After 5 years, ikaw pa rin, di ba? Ikaw lang. Sinong love mo doon? Siyempre, ikaw lang. Di ba? Mga ganun-ganun tayo, di ba? Mga pagparigaregalo pa. Pero pag dumadating ka na sa 7, 8, 9, 10 years, nandyan na. Bakit? Kasi biglang may mga sumusulpot na parang much better. Uy, mas maganda siya. Mas magandang smile niya. Uy, parang mas maalaga siya. Lagi niya ako inaalaga. Lagi niya ako binibigyan ng ano, di ba? Tsaka pag nakita niya pinapawisan ako, pinapahiram niya yung panyo niya. Patay tayo. Ano nangyayari? Yung the only one dati, nagkakaroon na ng comparison. Ngayon, ang mangyayari, gagayahin niya na si Ogie Alcacid. Sana dalawa ang puso ko. Bakit nagkaganon? Di ba only one lang? Ano ibig sabihin? Yung value nitong only one, nagdi-diminish, nababawasan, nawawala. Bakit? Kasi nagkakaroon ng comparison. Ang number 1, never mong i-compare yan sa kahit ano kung yung value niyan hindi nawawala. Kaya ka nagkakaroon ng comparison kasi yung value nito nawawala. Bumababa. Kaya sasabihin mo isa na dalawang puso ko, bakit? Octopus ka ba? Di ba? Na maraming puso. Kaya yung mga nagiging ganyan yun na pagka yung sinasabi na nila na, alam mo, parang ganito, ganyan. Tanongin mo sa kagad sila, anong klaseng hayop ka? Kasi ang hayop lang may karapatan magkaroon ng ibang, dalawa, o mahigit pa na puso, di ba? Oh, ibig sabihin nun, nag-iibong. Naging totoong evolution. Ano ibig sabihin? Kapag ang Panginoon natin, ang Diyos natin, ay nagkaroon ng katimbang, kahit anong bagay, nagiging Diyos-Diyosan yan. Tandaan niyo yan. Kapag ang Diyos natin nagkaroon ng katimbang, kapag yung foresight mo na wala na sa ating Panginoon at napupunta na sa iba, nagkakaroon ng devaluation ang iyong Panginoon sa buhay mo. Hindi na siya nagiging Diyos, hindi na siya enough, hindi na siya sufficient. Why? Kasi may nakikita ka ng ikukumpara sa Kanya at nagdududa ka na, magsisimba ba ako o dito ako? Sa pananampalataya ba ako o dito ako? Magiging Kristiyano ba ako dito o hindi? Kapag gano'n ang nangyayari, your faith is not being practiced.
natatalo ka. At dito, yun ang nangyari. Kasi yung mga disciple, pag binigyan mo sa 52, sa verse 52, hindi nila makita kasama sila ng Panginoon. Kumakain sila kasama ng Panginoon. Nakita nila ang Panginoon. Ginawang alak ang tubig. Nakita nila ang Panginoon. Ang bulag nakakita. Ang pilay nakalakad. Di ba? Ang patay na buhay. Tapos nagpakain ng Panginoon ng 5,000 tao sa pamagitan ng 5 tinapay, 2 isda. Pagdating sa dagat, nakalimutan nila lahat yun. Ngayon tingnan natin yung sarili natin bilang mga Kristyano katulad ng mga disciples. Binless ka ng Lord, binigyan ka ng magandang pamilya, binigyan ka ng magandang trabaho, binigyan ka ng magandang edukasyon, binigyan ka ng masayang buhay. Nung dumating yung pagsubok, nakalimutan mo lahat yun. Tapos ang sasabihin mo, Lord, why me? Bakit ako? Ba't hindi na lang sila? Nagkasala ka pa, nagturuan ng iba. See? Dumadating na yung panahon, pagkatapos ipakita ng Panginoon yung kaya niyang gawin sa buhay mo, nagdududa ka na ngayon sa kapasidad ng iyong Panginoon. Nag-devaluate ang Diyos mo, bumaba. Hindi dahil bumaba siya, dahil ibinaba mo siya sa buhay mo. Kaya pag dumadating ka dun sa mga pagsubok na mabibigat, anong ginawa ng mga disciples na makita nila ang Panginoon? Na pagkamalan pa nilang multo? Tumawag sila sa kanilang Panginoon. And the storm stopped. Dumadaan ka sa pagsubok, nagiging malabo na ba ang Panginoon sa iyo? Kasi nung makita nila ang Panginoon, hindi nila kagad nakilala, kala nila multo espiritu Meron din tayong ganun. Sa panahon na dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa pinakamamabigat na oras ng buhay natin, parang lumalabo yung tingin natin sa ating Panginoon. Example, napaglabo ng Panginoon sa ating buhay, nagkasakit ka, pagdating mo sa ospital, hindi nila masabi kung ano yung sakit mo. Ano gagawin mo? Saan mo punta? Uy, may magagamit sa tanay. Isa to. O, di ba? Punta ka dun. Tapos budura-dura ka. Tanong, nasaan ang pananampalataya mo sa iyong Panginoon? Pag may mga karamdaman ka na hindi mo alam kung paano nangyari o ano nangyayari sa iyo, pumunta ka sa pastor mo and you ask for prayer. Pumunta ka sa mga kapatiran and you ask for prayer. Kumunta ka doon sa mga kapatiran kung naka messenger kayo and ask for prayer. Why? Kasi yung mga disciples na to, nandun sa gitna ng pagsubok, nasa gitna ng laban, ang sabi nila, Lord! It's the same thing na kailangan natin gawin. Lord! Anong ginawa ng Panginoon? Walang intensyon ng Panginoon na huminto, pero hinintuan sila ng Panginoon. At pagtapak ng Panginoon sa kanilang bangka, everything stopped. Ang bagyo, tumahimik. Yung bagyo sa buhay mo, kaya hindi tumatahimik because you are not asking your God to do something about it. Ibig sabihin, hindi mo natututunan. Yung kapasidad, yung kakayahan ng pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo natututunan. At hindi mo alam kailanman gamitin. Biro mo ito, ang intensyon ng Panginoon dumiretso, pero lumiko ang Panginoon, huminto sa kanila because of what? Because of their prayers. Kaya kung may pinagdadaanan tayo, kung sa panahon ngayon, naging hirap ka, may dinadaanan ka, may mga mahirap na desisyon kang gagawin, you ask God for it. Pray to your Lord. Look at this. Ano naging ano nila? Ang situation, mga apostles, nakita na natin. Amidst the storm, yung faith nila nag-diminish. Hindi sinasabi dito na nawala ang pananampalataya nila, pero mas lumaki yung takot, yung concern. Now, ang title ng pinag-aaralan natin, bakit pinabayaan ng Panginoon yung mga disciples dumaan sa bagyo? God's plan never changes. Pastor, bagyo yun. Bakit sinasabi mo yan? Tignan nyo to. Doon sa verse 45 na binasa natin, anong sabi doon? Inutusan sila ng Panginoon na magkita tayo doon sa kabilang ibayo. Pero hindi sinabi ng Panginoon, if the storm comes, stop. If difficulties come, stop.
If the situation changes, stop. No. Ang sabi ng Panginoon, meet me on the other side. Hintayin niyo ako doon sa kabila, magkita tayo doon. Ano ibig sabihin? Kahit mayroong storm, ang plano ng Diyos will pursue. Ano ibig sabihin? Nung sinabi ng Panginoon na magkikita tayo sa kabila, magkikita tayo sa kabila. Kahit may bagyo pa yan. Bakit? Kasi hindi kaya ng bagyo na yan, nabagyuhin ang plano ng Diyos. Ganon din tayo mga Kristiyano. Kung kilala mo na ang Panginoon mo at nakapag-deal ka sa Lord at mayroong sinet sa iyo ang Panginoon, gagawin ng Panginoon yun, whatever happens. Noong panahon na nasa bagyo, napunta yung focus ng mga tao, napunta yung focus ng mga disciples sa bagyo at sa sitwasyon nila. Pero pinakita ng Panginoon, ako may control. Basta pumunta kayo sa kabila. Ano ibig sabihin? Whatever happens in our lives is controlled by God. At hindi dinisign niyo yan para ikaw ay sirain o bagsak, kundi ikaw ay patibayin. At makita mo ang value ng iyong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, meet me there. Di ba? Kapag meron kayong ginawang covenant sa Panginoon, tutuparin ng Panginoon yon. Katulad nitong building na to, once na nagpag-build kayo sa Panginoon, for covenant, madali niyo ba napatayo to? Hindi. Ang daming kailangan pagdaanan. Yung pastor niyo, nakita ko yan nagsisimula pa lang. And I know and I saw how God blessed him and blessed your church. Kung nasa pagsubok ng panahon na yun, umayaw na yung pastor nyo, wala kayo ngayon dito. Wala kayo ditong iglesia na to. Bakit? Dahil hindi niya natupad yung kanyang deal sa kanyang Panginoon. Kayo mga member ng church, madadagdagan ba kayo? Kung hindi natin gagawin, hindi madali maglakad, lalo sa may mga edad. Hindi madali mag-express ng gospel. Bakit? Dahil ang mundo nito, ayaw na ng gospel. Pero we still do it. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, go ye therefore and preach. That's the plan. Baptizing them. Alam niyo ba si Peter? Si Peter, 3 times may pinagkaluro ang kanyang Panginoon. Pero pag tinignan niyo, very powerful si Peter. Nakalakad sa tubig. Ganun kalakas ang pananampalataya ni Peter sa kanyang Panginoon. Pero nung dumating na hulihin ng Panginoon, ano ginawa ni Peter? Hindi ba kasama ka sa kanya? No! Hindi ba disiplo ka? Hindi nila kinala. 3 times. At pag tinignan niyo yung buhay ni Peter, ang dami ng falls. Pero nung malagpasan ni Peter yung mga pagsubok na yon, nag-preach si Peter, ilan ang nasave? 5,000 din! Ang sabi ng Bible, and they were baptized the same day. Saan ka nakakita? Di ba? Talo pa si Spurgeon. Nung mag-preach si Peter, 5,000 men were converted on the same day, binaptize nila. And they were added unto them, sabi nga ng 5,000 men. Men pa lang po yun, di pa binibilang yung mga women. Di pa binibilang yung mga children na kasama doon. You see? Kapag pinagdaanan natin ang pagsubok at nalagpasan natin yan at pumunta tayo doon sa ating kasunduan sa ating Panginoon, sabi doon, your blessing will flow. And God is true to His promise. Katulad dito, sabi sa atin, di ba? Wait until I come. Work until I come. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Nababalitaan nyo? Nangyayari sa Middle East? Nababalitaan nyo nangyayari sa Israel? Nangyayari sa buong mundo ngayon? Ano sabi ng Matthew? Lahat yan mga ganap. At pag nangyayari, nakikita niyo yung mga bagay na yan, nasa pintuang daan ng ating Panginoon. Ano pangako ng Panginoon? Wait till I come. Ang problema, marami ng mga Kristiyano ngayon, nasan na? Daig pa mga ateista eh. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? God's plan never changes. So ano ibig sabihin? Yung storm should make us strong. The storm should give us the opportunity to practice our faith. Madali kasi masasabihin, mananampalataya ako, pagdating sa linggo, punta ka dito, ang ganda ng bihis mo. And yet, yung buhay mo, never. Di ba? Never naman na naging Kristiyano ang buhay mo. Sa workplace, Kristiyano ka? Sa school, Kristiyano ka? Sa mga barkada mo, sa tropa mo dyan, Kristiyano ka?
Nakikita ba nila yung pagkakaiba? Sa mga kapitbahay mo, Kristiyano ka? O baka yung mga kapitbahay nyo, everyday nakakarinig ng preaching, kahit hindi biblical. Diba? Ano yung ibig ko sabihin? Diba? Sa bahay nyo, nagmumurahan, nagsisigawan, nagtatadyakan, mag-ama, nagiinuman, magkaharap. Diba? Pagka nalasing, magsusuntukan, magtatay. Oh. Magnanay, pareho boyfriend. Tapos makikita ka pag linggo, pumapasok ka sa church. Shame on you. Those are storms. Bagyo yun. Dumadaan sa buhay ng bawat isa. At pagkakataon yun, para ipakita natin kung tayo ay matibay na Kristiyano. Pagkakataon yun, i-practice natin yung our faith. Ipakita natin yung ating pananampalataya. I'm a Christian. This is Jesus. Look at this. Ang sabi ng Panginoon, sa verse 45, the instruction of Jesus was, sinabi niya sa kanyang mga disciples, sumakay kayo at magkita tayo sa kabilang pangpang, sa kabilang ibayo. That is the command. That is the instruction. Ikaw bilang Kristiyano, ano ba instruction sa inyo ng Panginoon? Saan kayo magtatagpo? Saan kayo magkikita? Nakakalungkot nga, katulad kanina pag-usapan namin, pagharap natin sa Panginoon, pagdating natin sa langit, sasabihin ng Panginoon, good and faithful servant, enter into my rest. Good and faithful servant, good and faithful servant, tatanungin mo sa sarili mo, saan ako naging good, saan ako naging servant? Kailan ako naging Kristiyano? So naging Kristiyano ako nung 1987, tumanggap ako sa Panginoon. Bakit yung buhay mo hindi pa rin nagiging Kristiyano? Ang tanong, kailan ka totoong naging Kristiyano? Kailan mo ipinamuhay ang Kristyanismo? Kailan mo ipinakita yung faith mo? Now look at this. Sabi dito, the instruction of Jesus is, magkita tayo sa kabilang pangpang unless a massive storm comes, unless magbago ang situation, unless matakot ka at magpanic. No. Sabi ng Panginoon, just meet me there. God's plan never changes. God's plan will stand. Kahit ano pa ang mangyari. Anong kailangan mong gawin? Manampalataya ka that He will do it for you. Problema, maraming Kristiyano konting pagsubok So, di mo na ako mag-church. Bakit? Nagkainisan kami ng asawa ko Pastor, di mo na ako mag-church. Bakit? Pinagalitan ako ng nanay ko Tapos kuminsan darating sa church yung magulang. Oh, Brad, nasa yung mga anak mo, Ay, naku, Pastor. Pinagsabihan ko Tinapat pa talaga ng linggo bago pagalito yung mga anak. O di tuloy nagsimba. You see? Those are storms. Bagyo yun. Bakit? Hindi yan bagyo kung wala yung epekto sa iyo. Pero kung naapektuhan ka at nabago yung desisyon mo, bagyo yan. Kahit gaano kahina at gaano kaliit. Alam niyo ba na napakalaking bagay sa Panginoon yung makita ang mga Kristiyano sa gawain sa araw ng linggo? Kaya nga sinulat sa Hebrews 10:25 yan. Why? Ganito lang yan. Bigyan nyo ng gaano mo kakilalang yung Panginoon? Gaano mo kamahalang yung Panginoon? Ang asawa mo ba pag may date kayo, hindi mo sisiputin? Diba? Pag nanliligaw ka nga diba? Ang usapan alas 6, alas 5 pa lang, nandun ka Tama? Kasi bakit? Nanliligaw ka, nagmamahal ka. Ngayon, mahal mo ang Panginoon. Ang usapan nyo, every Sunday you will meet me. Ano sasabihin mo? Maunawaan naman ako ng Panginoon. No. Hindi tama yun. If you love me, show me that you love me. Gano'n ang ng Panginoon. For 7 days, ibinigay niya sa iyo yung 6 na araw para gamitin mo sa sarili mo, and the 1 day is for Him. That is a storm. Isang klase ng bagyo yan. Isang klase ng unos yan. Bakit? Kasi ikaw ay naaapektuhan. At nababago niya yung disposition mo, yung decision mo sa araw na yun. At napakalaking bagay nun sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, you will be forever with the Lord. Kung ngayon pa lang hindi mo kaya maging forever siya, paano mo i-expect na magiging forever mo siya sa darating na panahon? Kaya mo siyang tagalan? Samantalang dito, hindi mo kayang pakisamahan, di ba?
Ang isang babae, kung nililigawan mo, kasi gusto niya na makasama habang buhay. Ang babae, pag napasagot mo na, after 2 to 3 years na magkasama kayo, doon mo lang madidiscover yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. Di ba? Dati, pagka nag-uusap kayo, kulang na lang maglagay ng papel eh. Kamusta ka na? Okay ka ba? Di ba? Kumulang ka na ba? Tapos pag naghiwalay kayo, pagdating sa bahay, di ba matutulog na? Tutulog ka na? Siyempre gabi, matutulog yun. Pag gising sa umaga, nag-breakfast ka na? Ano ba yun? Yung bago ba mga magulang doon para hindi pa almusalin yan? Pero ganun ka, di ba? Pero pag 3 taon na kayo magkasama, 4 na taon, di ba? Pag mag-uusap kayo ng ganyan, gumagano ka na. Nag-toothbrush ka ba? Pero dahil hindi ka na nakakarasin yun. Di ba? Alam niyo yung mga ganun, kapag tumatagal ka na sa Kristyanismo, nagiging lenient ka na sa mga bagay na supposed to be, dapat ipakita mo yung intimacy mo sa iyong Panginoon. Habang tumatagal, dapat lalong lumalapit. Di ba? Dati, nung unang bago kasal kayo, pag natulog kayo, di ba? Magkaharap pa yan. Di ba? Kulang na lang, pag tinanggal mo gano'n, nagkapalit ng mukha. Pero dumadating yung panahon, di ba? Kung matutulog ka, bigla napahinga sa'yo. Diba? Bigla ka umiikot patalikod. Bakit may na-discover kang hindi mo gusto sa kanya? Now, ano ibig sabihin? Supposed to be, we are developing the same intimacy sa ating Panginoon as we go with the Lord. Habang tumatagal, dapat nagiging closer and closer at nakikilala mo yung Panginoon. Pero ang totoo lang, aminin natin, marami dito sa ating Kristiyano pero hindi kilala ng gusto ang kanilang Panginoon. Ano yung gusto ng ating Panginoon? Sa prayer na lang eh. Diba? Yung yung mga ganyan, diba? Every minute, kakaano pa lang, diba? Oh, nakasakay na ako sa jeep. Pagdating doon, pababa na ako. Ba, ina-announce pa talaga, di ba? Nasa office na ako, maya ka na mag-text. Pagdas, mamaya, break time na namin. O, tapos hindi nag-reply yung kabilang lalaki, ang gagawin ng babae. Siguro may iba ka na kasama dyan. Hindi ka na sumasagot. Di ba? Ganun tayo. Now look at this. At the day of Sunday, di ba? Ang Panginoon, hinahanap ka ngayon. Anong dahilan mo? Lord, I love you, but subukan nyo nga sabihin sa mga asawa nyo yan, mga girlfriend nyo, alam mo, mahal kita eh. Pero kailangan kong puntahan si sister. Ano susunod na sagot ng kausap nyo? Ano sa palagay nyo susunod na sagot? Huwag kang papakita sa akin, ha? Diba? Now look at your Lord. Sabi ng Panginoon, meet me there. Meet me in the house of the Lord every Sunday. And you were not there. Asan yung practice of faith? Nasaan yung paninindigan? Sa pananambahan pa lang yun. Ay doon sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, train up a child in the way you should go. Pagdating mo ba sa bahay, ginagawa mo yun? That is an expression of your love to your God. Na i-train mo yung mga bata sa pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa Panginoon. And yun, pagdating ng ang anak mo, pinakasiga doon sa kanto. And yet, you're a Christian. See? Now, ano ibig sabihin? Ano ang solusyon? Pag tinignan niyo sa verse 50, bumaba kayo sa verse 50, nasabi ng Panginoon doon, for they all saw him and were troubled, and immediately he talked with them. Kinausap sila ng Panginoon. Pagdating sa Matthew, pag tinignan niyo, sabi ng Panginoon, you have little faith. Akala niyo ba natuwa ang Panginoon nung makita sila, na tumawag sila ng Panginoon? Ano sabi sa kanila ng Panginoon? Sa Matthew, ano sabi doon? Dito hindi mo siya in-explicit ni Mark eh. Pero pagdating sa Matthew, sabi ng Panginoon sa kanila, you have little faith. Nakita niyo na lahat ng miracles. Nakita niyo lahat ng kaya kong gawin. And yet, sa konting bagyo, natakot kayo. Anong klaseng pananampalataya meron kayo?
Ano yan? Sa buhay natin ngayon. May mga bagay na hindi naman kailangan na may matigat na pagdedesisyon na pwede mo namang i-rebate. Ano ba, may business transaction ka, tumatak ng linggo, pwede mo namang i-rebate, di ba? Pwede mo namang i-Monday mo na lang, i-Wednesday mo na lang, or the other day. Pero ang gagawin natin, isa-sacrifice natin yung day of the Lord. At ang ako sabi natin yung pastor, so sorry, hindi kami naka-attend ng Sunday kasi whereas kung talagang nag-related ka, mahal ka ng Panginoon, unahin mo yung Panginoon. Put everything else into consideration, pero hindi ang yung Panginoon. Kapatid, Sunday yan. I miss the day. Kami dati nung kainitan pa namin, nung young people pa ako, pag nag-a-apply ako ng trabaho, pag sinabi ng boss ko na walang day off ng Sunday, gre-resign agad ako eh. Pero hindi kami sinasabi sa inyo gawin yun. Pero nasa sa inyo yun. During that time, pag sinabi sa amin, may lang kami prayer meeting na Wednesday, sasabihin ng boss ko, alas 7, alas 8 na tayo lalabas ng ganito kasi maraming tao pag Wednesday. Sasabihin ko, sige, lagay mo na akong half day, pero hindi ako papasok ng Wednesday na gabi. Why? Kasi during that time, ganun kami mag-express ng faith. Ganun kami mag-express ng aming paninindigan. Pero sa panahon ngayon, di ba, yung mga Kristyano, oh, Brad, kailangan mo pumasok ng ganito, Sunday. Sige boss, may message ko na lang yung pastor ko. Tapos magte-text ka na doon sa pastor, kaya doon sa mga leaders sa church. Ano nyo muna ako na ganitong oras, ha? Now, look at this. Ano ang solution? Look at this. Sa verse 50, ano sabi ng Panginoon? Be of good cheer. Nasa gitna ka ng pagsubok, lulubog na yung bangka, di ba takot na takot sila, tapos sasabihin ng Panginoon sa iyo, be of good cheer. Masayahan ka. Bakit? Ito yung totoong sagot. It is I. Sabi ng Panginoon, it is I. The only answer to your troubles and your storms is the Lord Jesus Christ. Give it to God. Kailan pa nawala sa atin ng mga ganon? Pag may troubles ka, give it to God. Ako pag dumadating yung panahon, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng mga gagamitin ko. Sabi ko, Lord, I pray for your providence and I do believe in your sustenance. Bakit? Hindi magkukulang ang Panginoon. And I praise God. Kasi hanggang sa ngayon, hindi ako pinagkulang ng Panginoon. Nakakatayo pa rin ako sa inyong harapan. Na-stroke na ako 3 times. Pero niloob ng Panginoon na makagalaw na parang normal. Although hindi niyo nakikita, pero manhid yung kalahati ng katawan ko. Pero it's still functioning. And I praise the Lord. Kasi nakakapagpatuloy ako sa gawain sa ministry ng Panginoon. Ang puso ko kalahati. Anong kalahati? Kalahati masaya, kalahati malungkot. And I praise the Lord. Why? Kasi kinikip niya ako sa ministry. Kinikip niya ako doon sa tamang landas. At hindi naging dahilan yun para iwanan ko ang Panginoon. Sabi nga nila, ewan ko lang, totoo, sabi ni Pastor Bong, alam ba, sabi ni Ate Chat, saka ng mga members ko na concerned sa'yo, Pastor, kausapin mo naman si Pastor Renato. Bakit? Kasi dumami pinagdadaanan ngayon yun. Ang sabi ni Pastor Bong, kilala ko yun. Ano ibig sabihin? Kamunti ko na maging jowa si Pastor Bong, kilala niya ako. Diba? Kilala ako ni Pastor, kaya alam niya na may mga times, may mga tao na kailangan mag-isa para pagdaanan ng mabigat na pinagdadaanan. May mga tao naman na kailangan na may katabi. Kung hindi ako kilala ni Pastor Bong, kukulitin niya ako at makukulitan ako sa kanya, hindi na ako makikipag-usap sa kanya. Kulit naman itong pastor na to. Saka na tayo mag-uusap pag okay na ako, di ba? Pero dahil kilala niya ako, alam niya kung ano ang kailangan ko at kung paano niya ako matutulungan. It is being silent and being there kapag kailangan ko nakausap. Tayo ganun din. Kung gaano natin kilala ang ating Panginoon, huwag natin sabihin lagi, tanggalin natin sa ating bokabularyo, nauunawaan naman ako ng Panginoon. Yes, nauunawaan ka ng Panginoon, pero the question is, how much do you love your Lord? And how willing are you na patunayan yun sa Kanya? Ganito yung dito. Nalungkot ang Panginoon at sinabi sa kanya, ye of little faith. Bakit? Ipinakita na ng Panginoon ang kaya niyang gawin. Ipinakita na ng Panginoon yung kanyang deity, yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang mga disciple. Kilala lang nila sila. And yet, at the day of their storm, nakalimutan nila ang kanilang Panginoon.
Sabi ng Panginoon, be of good cheer. It is I. Kaya mga kapatid tayo, kung mayroon tayong mga pinagdadaanan, mga bagay na parang kailangan natin ng desisyon, sabi ng Panginoon, it is I. At sapat na yun para ipacify ng Panginoon lahat ng pinagdadaanan. And tandaan mo to, dito sa verse na pinag-aralan natin, God's plan never changes. Nung sinabi ng Panginoon na magkita tayo doon, magkikita kayo doon. Anong covenant mo sa Panginoon? Anong pinangako mo sa Panginoon? Magkita kayo doon. Gagawin ng Panginoon yung kanyang bahagi. Gawin mo yung bahagi mo bilang manginibig ni Kristo at bilang lingkod ng ating Panginoon. Okay? Tayo pinugsita yung lahat. Ang maraming banal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras po ito. Maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa paalala. Ang iyong pagdaan ay hindi nangungulong, Panginoon, na kami ay iiwan sa aming kahirapan. Ang iyong pagdaan ay papakita, Panginoon, ng oportunidad para sa amin upang lumakas sa aming mga pananampalataya at upang ipakita at i-practice ang aming mga pananampalataya na pinagkaloob sa amin. O Diyos, dalangin po, ng bawat isa sa amin narito ngayon, dalangin namin, Panginoon, na sa panahon ng aming kabigatan, sa panahon ng aming pagsubok, sa panahon na kailangan namin mag-desisyon, nawa o Diyos, ikaw ang piliin namin sa Pilipinas. O Panginoon, dalangin ko ang mga taong ito na tinanong ko sa dapong ito upang makinig ng salita. Sila ang mga taong kailangan mong kausapin. Sila ang mga taong kailangan makarinig ng salita. Sila ang mga taong kailangan tumibay. Sila ang mga taong kailangan magpakita ng kanilang pananampalataya. Dalangin namin, Panginoon. Hamunin mo sila na may suko nila ang kanilang mga buhay ng buong sa iyo. Mga kapatid, sa oras kong ito, kung meron man sa ating mga dumadaan sa pagsubok na tila kay bigat at hindi natin kayang dalhin, ito po yung oras para iluhod natin yung sa ating Panginoon. Ito po yung panahon na isakripisyo natin. Kung meron man tayong pag-aagam-agam na hindi nararapat sa ating pananampalataya, isuko natin yan. At kung may mga pagdududa pa sa ating Panginoon, ito yung oras para iluhod mo yan at ibigay mo sa kanya, kapatid. Ito yung panahon na nagpakilala sa iyo. Ito yung panahon na nagsabi sa iyo ang Panginoon, your storms are no match for me. Kaya kong patahimikin, kaya kong pigilin ng anumang bagay na nagpapahirap sa iyo. Ang kailangan lang, meet me in the end. Magkita tayo doon sa ating tinakdang pagkikita. Kung meron ka mang gusto isuko sa Panginoon, ito na yung oras, isuko. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming pananalangin, Diyos, narito ang mga tao mo na nagbibigay ng kanilang mga buhay, nagbibigay ng kanilang mga pagsisisi, Panginoon, sa mga desisyon na parang ikaw ay nalagay sa timbangan, na parang ikaw ay nalagay sa option, na parang ang value mo sa mga buhay nila ay naging questionable. Panginoon, narito sila ngayon at pinakala yung pinahamon ng kanilang mga sarili, ang kanilang gamit, ang kanilang mga pananampalataya, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga trabaho, ang mga bagay, Panginoon, na nasa kanila ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na basbasan mo ang mga taong ito, tulungan mo sila, Panginoon, at patuloy ka magpakilala sa kanila na, Panginoon, yung salita ng it is me ay maging sapat para sa kasagutan sa bawat tanong sa buhay at bawat lalaki. Maraming salamat, Panginoon, sa oras ito. Maraming salamat sa mga tao ito na dilang sa buhay na ito, na nagiging umpisa at magpapakita at magiging halimbawa ng mga Kristiyanong lumalaban, mga Kristiyanong may covenant sa iyo. Maraming salamat. Ang lahat po ng pupuri, pagpasalamat at pagwalatian ay binibigay po namin lahat sa inyo sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon at kapagligtas sa Kristo Jesus. Amen.